Pero anyway, puntahan natin yung ating guest. Dahil welcome development po para kay Senator Win Gatchalian, yung pag-lift ng mahigpit na rules sa paglalabas nga po ng SALN. Paraan din daw ito para maibalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno sa gitna po ng kaliwat kanang issue sa katiwalian. At para po pag-usapan yan, welcome back sa ating show. Makakausap natin si Senator Win Gatchalian. Senator, welcome back po. Good evening, sir. Maraming salamat, Chiki, Jovi at Maricel. Good Magandang evening. gabi. Magandang gabi. Senator Win, unahin ko na yun kasi meron ng isa kayong kasamahan sa Senado na officially nagsabi na pwede niya ibukas yung kanyang na SALN, si Senator Robin Hood Padilla. Of course, dahil kayo pabor din naman dyan. Malamang kayo ay open din na ibahagi. Matagal ko na sinasabi yan, Jovi, na open naman yung ating SALN. In fact, marami nagre-request sa amin dito sa Senado, sa aming HR department. At every time magre-request, binibigay ko yung aking SALN. So far sa akin experience, mga humingi naman, mga members of the media. No? So wala namang kaso doon. Pero, sir, puntahan ko na yung mainit-init din na usapin tungkol dun sa budget. Sabi ni PBBM kanina, ila-live stream na pala yung BICAM. So, how will this affect the process? Is this a welcome development on your part, sir? Meron kaming ipinasang concurrent resolution. Ito yung Senate Concurrent Resolution number 4, kung saan very specific doon na bubuksan yung bicameral conference committee sa publiko via live stream. In fact, yan ang amendment ni Senate President Tito Soto. So, sa ngayon, as we speak, naka-live stream na lahat ng ating mga hearings at budget deliberations. At ang magandang balita, ngayon lang, today lang, no? Itinransmit na sa amin, ipinasa na sa amin yung General Appropriations Bill ng House. Together with this bill, lahat ng mga annexes and attachments, including per line ng mga projects. First time in history to na i-upload sa website. So naka-upload na siya sa website ng House, i-upload rin namin sa website ng Senate. So masusundan na ngayon ng publiko yung movements from NEP, yung pinaka-step 1, at yung GAB in step 2. So makikita na nila ngayon yung changes. So doon sa mga budget watchers, makikita na nila kung ano yung nagbago from NEP to GAB. Oo, at least merong assurance ng transparency. Pero ang isa rin sa naging question, Senator, doon bago maipasa sa Congress yung kanilang version, yung unprogrammed appropriations. Kahapon nga po inakausap din namin si Congressman Erice at yan yung ipinupunto niya na dapat wala na yan dahil hindi mo naman alam kung anong magiging source ng pondo na yan. Ano po ang pananaw ninyo dito, Senator? Well, kami dito sa Senado, sa konsultasyon ko sa mga senador, gusto rin nilang tanggalin yung unprogrammed appropriations except for FAPs, yung Foreign Assisted Projects. So yun ang takbo namin ngayon. And base sa aking pag-aanalisa, yung tinignan ko yung mga items doon, kaya naman soluhin to ng programmed appropriation. So wala akong nakikitang, so far, wala akong nakikitang magiging problema kung tanggalin sila. Iiwan lang yung foreign assisted projects. So, marami kasing items yan hindi lang isang item, siguro mga 10 different items. So, kailangan nitong 10 different items, mailipat mo sa unprogrammed to program. So, in my analysis right now, kaya naman. so ibig sabihin, since kaya naman dun sa appropriated budget or yung mga pondo, ay hindi na rin po kailangan ng supplemental budget kung sakali. Well, kung meron talagang excess at additional revenue, pwede mag-supplemental budget. Pupunta lang sa Kongreso ulit ang executive, no, para humingi. No? So, yan din yung isang paraan. Pero alam naman natin, pag babalik ka sa Kongreso, matagal. No? It takes time. Pero kung may political will naman at may certification as urgent, kaya naman yan tapusin kaagad. No? I think in a matter of weeks, kaya tapusin yan. Pero Senator, paano kasi yung concern ng Malacanang? Ang sinabi kasi ni Yuse Castro, kaya importante for them na merong
unprogrammed appropriations, kasi yung for example nga daw po, yung sunod-sunod na kalamidad ngayon na nade-deplete na yung pondo para doon, so mas madaling makuha, I think through SAGIP, na under unprogrammed appropriations, yung pondo na pwedeng gamitin for that. So ano ba yung options natin? I'll give you an example, no? 2 lindol ang tumama, isang malakas na bagyo. And now, katapusan ng taon, meron pa tayong 182 billion na hindi nagagamit sa NDRRMC fund. So, ibig sabihin, end of the year na, may natitira pa rin dito sa, ito yung tawag natin, for short, calamity fund. No? So, kahit na may unprogram pa ngayon, hindi rin magagalawin ang program dahil sobra-sobra yung pera eh. So, hindi ko nakikitang unless unless na predict niya na mas maraming lindol next year at mas maraming bagyo, no? So, but to date, kasya pa yung pondo. Hindi pa natatap yung unprogrammed for calamity purposes eh. At this time, Ano na lang, isang pahabol na lang, Senator Win, ha, dahil kayo na may nasa Finance Committee, kayo yung chairman, well, na-interview kahapon yata, dyan din sa Senado, si Secretary Ralph Recto, at sinasabi niya, in so many words, yung tungkol sa epekto nitong mga korupsyon na to sa ating ekonomiya, no? Yes, yes. Lalo't hindi natin nakukuha yung A credit rating for this year na gusto sana nilang makuha. Yes. I'm sure, do you agree do sa mga statement na talaga nakaka-apekto ito sa ating ekonomiya? Yeah, si Secretary Recto will know kasi araw-araw niya tinitignan yung pagpasok ng pondo at buwis sa ating kaban. At according to him, sa statement niya, dahil nga dito sa corruption, nakita niya may slowdown ng pagbabayad. Dahil nga, tingin ko marami rin sa mga kababayan natin, either nag-withhold muna ng babayaran o in protest, hindi nagbayad. Diba? So, pero hindi rin maganda yon dahil unang-una, tatamaan yung buong ekonomiya natin kung ang mga kababayan natin in protest hindi magbabayad. At pangalawa, of course, may mga penalties yan kung hindi sila magbabayad. No? So I think temporary lang naman yan. Ang importante ngayon, sabi rin ni Secretary Recto, at I agree with him, na dapat may managot. No? Accountability ang importante. At ako, optimistic ako na kung mabilis ang pag-file ng kaso at mananalo yung kaso at may makukulong, mabalik rin ang kumpiyansa ng taong bayan. Magbabayad na rin sila talaga ng buwis, yung mga Magbabayad walang din gana. sila. Yeah. Titingin ko lang, maraming siguro siguro nasaktan. Lahat naman tayo nasaktan sa nangyari. Galit. Nagagalit. Lalo na yung mga yung tinatawag nating self-employed, yung mga nasa entertainment industry, mga professionals. Ito ay pag makikita natin sa list of top taxpayers, sila yung mga top taxpayers, as maaabuso lang yung binabayad nila. So talagang marami nasaktan. Senator, pinag-uusapan natin yung tax, no? Si Ralph Recto ay ayaw niya dong ibaba yung value-added tax from 12 to 10%. Ayaw niya yung idea na yon. Kayo po, ano yung pananaw po ninyo? I agree with him. Masakit man sabihin, pero yung value-added tax ang nag-save sa ating ekonomiya nung unang panahon, nung i-release natin to from 10 to 12. At sa ngayon, makikita natin ang deficit natin mataas. No? Almost 6% of our GDP. 1.5 trillion ang ating deficit. So pag binabaan mo ang kita ng gobyerno, lalaki yung deficit natin, lalaki yung utang tayo, of course, para i-finance yung deficit. At bababa yung ating credit rating. Pag bumaba yung credit rating natin, mas mataas ang interest na babayaran nating lahat. No? Pag hihiram tayo ng pera para pangbili ng bahay o pangbayad ng credit card or pangbayad ng shuttle mortgage sa sasakyan, lahat yan tataas. So tatamaan tayo. May domino effect yan eh. Very popular sabihin na babaan yung VAT or mayroon pa nga ako narinig, tanggalin yung VAT. Pero pag tinanggal yung VAT, rest assured, collapse yung buong ekonomiya natin. Masasaktan. Pero pahabol na rin, Senator, nabanggit na rin po yung usaping tax. Yung proposal ni Senator Erwin Tulfo na tax holiday for a month, is that doable? Kakayanin ba natin yun? Ay, maganda yun kung ganun. Oo. Oo nga. I think konektado yan doon sinabi ni Senator Recto, Secretary Recto,
na maraming nag-slow down ng pagbayad. Parang gano'n na rin yun no? Oo Yes. nga, parang ganun. Parang gano'n na rin yun. Pero yun na nga, dapat tingnan natin yung kabuuan kasi yung ating, hindi pa tayo nakaka-recover from the pandemic. Kung matatandaan natin, humiram tayo ng pera para bumili ng vaccines, bumili ng PPE, at yung hiram na yun hanggang ngayon binabayaran pa natin. So hindi pa tayo nakakabalik sa pre-pandemic levels in terms of fiscal health or fiscal situation. So dapat pag-aralan mabuti yan dahil maka-apekto pa ng mas malubha sa ating fiscal situation. Ako, dami pa namang overpriced nun. Senator Win. Yeah. Oo nga, talagang nakakasakit. So importante talaga ngayon may makulong Yan ang aking nakikita Okay. Senator Win, thank you for joining us ngayon sa SAL. Sa ulitin, thank you po. Maraming salamat. Po.